Sa loob ng maraming oras, nagtanong siya tungkol sa mga gawi sa paggastos ni Luz, mga biyahe sa trabaho niya, ang kanyang pangkalahatang estado ng kaligayahan, at sinubukan ni Maria na umiwas at ibaling ang kanyang katapatan kay Luz. Ngunit pagkatapos ay ibinagsak ni Ramon ang tanong na parang gilotin. Binibining Turner, maari mo bang sabihin sa akin ang tungkol kay G. David Cruz? Nakita kong napakislot si Maria. Malinaw na tumama ang pangalan sa kanyang ugat. Napatigil ang aking hininga. Hindi ko pa ito narinig noon. Yumuko si Ramon nang may pagkakasual na parang mayroon siyang lahat ng oras sa mundo. Hindi, marahil ito ay magpapaalala sa iyo. Ibinigay niya ang mga kopya ng mga credit card statement, itinuturo ang mga petsa at mga singil na perpektong tumutugma sa mga oras na sinabi ni Luz na wala siya para sa trabaho. Ang mga kwarto sa hotel na ito, ang mga hapunan na ito, ang mga alahas na ito, kasama mo ba siya? Nilinga ni Maria ang kanyang mga mata, ang kanyang mga kamay ay naglalaro sa kanyang kandungan. Sa wakas, sa ilalim ng panunumpa, siya ay sumuko. Ang kanyang tinig ay nanginginig habang kinikilala niya na si David Cruz ay hindi lamang isang pangalan, kundi isang tao, isang mayamang real estate developer. Si Luz ay nakikipag-date sa kanya sa loob ng 1 taon at kalahati. Kinilala niya na tinakpan niya siya, inulit ang kanyang mga kasinungalingan, sinabi sa akin na totoo ang mga kumperensya gayong alam niyang hindi. Naramdaman kong nasusuka, ang puot ay nagngangalit sa akin nang napakatindi na inakala kong sasabog ako doon. Ngunit sa ilalim ng lahat, isang madilim na kasiyahan ang nagsimulang lumago. Ang katotohanan ay pilit na lumalabas sa liwanag. Ang deposisyon ni G. David Cruz mismo ang huling suntok. Pumasok siya ng may pagmamalaki, nakasuot ng mamahaling suit, naglalabas ng kayabangan. Yumuko siya sa kanyang upuan na parang ang buong proseso ay nasa ilalim niya. Ngunit si Ramon ay walang intensyong pabayaan siyang madaling makalusot. Sa loob ng maraming oras, binuwag siya ni Ramon piraso-piraso, tinatanong ang kanyang relasyon kay Luz, ang kanyang kaalaman sa kanyang kasal, ang kanyang papel sa kanyang mga desisyon sa pananalapi. Si David Cruz ay ngumisi, sinubukang magmukhang kalmado hanggang sa ibagsak ni Ramon ang mga resibo, ang mga booking sa hotel, ang mga transfer, ang mga regalo na binili gamit ang pera ko. G. Cruz, sabi ni Ramon, ang kanyang tinig ay mahina at mapagpasyahan. Ang mga pondong ito ay direktang nagmula sa mga ari-arian ng mag-asawa. Nag-utos ka ba kay Giningero Reyes na humingi ng suporta sa asawa at sa bahay dahil naniniwala kang hindi kayang lumaban ni G. Sison? Sa unang pagkakataon, nawala ang kayabangan ni David Cruz. Siya ay gumalaw, nagatubili, pagkatapos ay sa ilalim ng panunumpa ay kinilala niya ito. Oo, pinlano nila ito ng magkasama. Oo, ideya niya na kunin niya ang lahat. Dahil sa kanyang mga salita, si Mang Sison ay isang guro lang sa woodshop. Pagkarinig sa aking pangalan na binanggit ng ganoon, pagkarinig sa pagwawalang bahala, pagkamuhi, ang paraan na sila ay nagplano upang alisin sa akin ang lahat ng mayroon ako, nagpadala ng alon ng galit sa akin na napakatindi na hinawakan ko ang gilid ng mesa hanggang sa pumuti ang aking mga buko. Ngunit pagkatapos ang kasiyahan ay kasing lakas din, dahil kinilala ito ni David Cruz sa ilalim ng panunumpa sa harap ng mga abogado at isang court reporter, at hindi na ito mababawi. Nang lumabas kami sa silid na iyon, ipinatong ni Ramon ang kamay niya sa aking balikat at mahinang sinabi, "Tapos na sila. Hindi pa lang nila alam." Tumango ako, bumubulwak ang aking dibdib, ang galit ay nagbabaga pa rin, ngunit nabawasan na ng isang bagay. Ginhawa, ang maskara ay natanggal na. Si Luz Reyes ay hindi na ang mahinahon, kumpiyansang babae na nag-isip na kaya niyang ilibing ako. Siya ay nahayag, isang sinungaling, isang magnanakaw, at isang pandaraya. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na ito, nakaramdam ako ng malalim, hindi maitatangging kasiyahan. Siya ay nagkamali sa pagtingin sa akin, nagkamali sa pagtingin sa pagkakaisa ko sa aking kapatid, at ngayon ang kanyang buong plano ay bumabagsak sa paligid niya. Huling eksena, ang huling paglilitis at pakikipagkasundo sa kanyang kapatid. Mang Sison, ako, 6 na buwan, pagkatapos ng unang maalong araw na iyon sa korte,
Nakaupo ako sa parehong courtroom, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam ng hangin. Wala nang takot na dumadagan sa akin. Walang paninikip sa aking dibdib. Sa halip, nakaramdam ako ng kakaibang kalmado, halos pag-asa dahil alam kong kung paano magtatapos ang kwentong ito. Ang ebidensya na tinipon ni Ramon Sison ay napakalaki. Ang mga talaan ng pananalapi na nagpapakita ng libu-libong piso na nais ang buhay mula sa aming joint account, ang mga resibo mula sa mga hotel at tindahan ng alahas, ang testimonya ni Maria Santos na kumikilala sa pagtatakip sa kanyang kaibigan, at ang mapagmataas ngunit nakapipinsalang pag-amin mismo ni David Cruz. Ang maingat na itinayo na fasad ni Luz Reyes ay naglaho sa alikabok, at ang natira ay isang larawan ng pagtataksil, kasakiman at pandaraya. Pumasok si Judge Elena Reyes, ang kanyang ekspresyon ay mahigpit gaya ng dati, at habang tinawag niya ang kaso, sumulyap ako kay Luz sa kabilang panig ng silid. Wala siyang pagkakahawig sa kumpiyansang babae na pumasok sa courtroom na ito ilang buwan na ang nakakaraan sa kanyang pinong pinagtabasan na power suit. Sinabi niya na hindi ko kayang kumuha ng abogado at gusto niyang kunin ang lahat. Ang bahay namin, ang ipon namin, ang dangal ko, pero hindi niya inakala kung sino ang makakapasok sa courtroom sa tabi ko. Hayaan ninyong ibalik ko kayo sa simula kung paano ito nagsimula. Dumating ang anunsyo noong isang ordinaryong Martes ng gabi sa bahay na akala ko ay magiging atin magpakailanman. Nasa sala ako, suot pa ang damit ko galing trabaho, naamoy ang banayad na amoy ng dagta ng kahoy na dumidikit sa akin pagkatapos ng mahabang araw ng pagtuturo ng woodshop. Si Luz Reyes ay nakatayo sa tapat ko. Matigas ang tindig, walang emosyon ang mukha. Sa isang sandali, inakala kong magbabalita siya ng isang trahedya sa kanyang pamilya, marahil ay masamang balita mula sa kanyang ina. Ngunit nang magsalita siya, ang kanyang boses ay mahinahon, tiyak at walang init na dating naglalarawan sa aming kasal. "Mang," sabi niya, inilapag ang isang file folder sa ibabaw ng coffee table sa pagitan namin na parang isang huling hatol. "Tapos na, gusto ko ng diborsyo." Hindi agad pumasok sa isip ko ang mga salitang iyon. Kumukurap ako sa kanya, sinusubukang makakita ng kahit anong bakas ng kalungkutan, kahit isang kislap ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Wala, tanging malamig na katiyakan na parang isinapelikula na niya ang sandaling ito hanggang sa wala ng pag-aalinlangan. "Anong sabi mo?" Nanginig ang boses ko, masyadong mahina kahit para sa akin. Si Luz ay sumandal sa sofa, nakapamaywang. "Nakausap ko na ang abogado ko. Ito," tinuro niya ang folder, "ang mga kondisyon ko." Hindi ko binuksan ang folder. Hindi ko kailangan. Sinimulan niyang ilista ang mga ito gamit ang parehong tono na maaaring gamitin sa pagbasa ng listahan ng mga pamimilihin. Gusto niya ang bahay namin, ang bahay na tinulungan ako ng aking lolo na bayaran ang paunang bayad noong nagsisimula pa lang kami. Gusto niya ng 70% ng aming pinagsamang ipon, humigit kumulang 800,000 Philippine peso, PHP. At gusto niya ng suporta mula sa asawa sa loob ng hindi bababa sa 5 taon. Natuyo ang lalamunan ko. 8 taon ng pagbuo ng lugar na ito bilang tahanan. Bawat sentimo na naipon, bawat gabing ginugol sa pagpapakinang ng sahig, pagpipintura muli ng mga dingding, pag-aayos ng bubong, lahat ay nabawasan sa isang serye ng mga kahilingan. Hindi lang niya ako iiwan. Sinasak niya ako. Tinatanggal niya ako sa mismong buhay na inakala kong sama-sama naming binuo. Sinubukan kong magsalita, ngunit hindi lumalabas ang mga salita. Siya mismo ang pumuno sa katahimikan. Ang kanyang tono ay puno ng mapagmataas na awa. "Mang, maging makatotohanan tayo. Isa kang guro sa woodshop. Kumikita ka naman, oo, pero hindi ganoon kalaki na kayang manalo sa korte laban sa tulad ko. Ang abogado ko ay ibabaon ka sa mga bayarin sa batas bago ka pa man makatapak sa courtroom. Mas mabuti para sa iyo na tanggapin mo na ito ngayon at umalis ka na lang." Ang ngiting mapagmataas na sumunod ay lalo pang nagpasakit sa sugat. Hindi siya natatakot sa akin. Hindi na niya ako itinuturing na kapareha. Hindi na ang lalaking ipinangako niyang makakasama magpakailanman.
Para sa kanya, ako ay isang balakid, isang bagay na inaasahan niyang dudurugin ng walang pagtutol. Ang sala, na dating mainit at puno ng tawanan, ay parang bahay ng isang estranghero. Nakikita ko ang mga naka-frame na litrato sa dingding. Mga piyesta opisyal, mga kaarawan, kaming dalawa ay nakangiti sa mga sandaling inakala kong totoo. Ngayon ay nakatingin sila pabalik tulad ng mga mapanuksong multo. Luz, nagsimula ako. Ang boses ko ay nababagabag sa bigat na dumadagan sa dibdib ko. Pagkatapos ng lahat, ganito ka. Ngunit ang tingin niya sa akin ay matalas, pinal, tulad ng isang talim na pumutol sa anumang pakiusap bago pa man ito mabuo. Ayokong pag-usapan yan, putol niya. Pinapakinis ang kanyang palda na parang nagpapaalis ng empleyado sa halip na wakasan ng isang kasal. Huwag mong pahirapan ang sitwasyon. Tiningnan ko siya, ang babae na minsang pinaniwalaan kong kapareha ko, at ang tanging naramdaman ko ay ang lamig na kumakalat sa akin. Hindi ko inakala na magagawa niyang tingnan ako ng ganito, hindi lamang may kawalang pakialam, kundi may pagmamataas na parang nanalo na siya. Sa isang mahabang sandali, ang katahimikan ay hindi matitiis. Kumakabog ang dibdib ko, bawat pintig, isang paalala kung gaano ako dapat na walang kapangyarihan. Akala niya ang pinakamalaking kahinaan ko ay ang hindi ko kayang bayaran ng laban. Akala niya ay naipit niya ako sa pagsuko. Sa wakas ay huminga ako ng malalim, mabagal, at mahina. Pinilit kong gawing neutral ang mukha ko, bahagyang binaba ang balikat ko. Nanubok ang kanyang mga mata, nagbabantay sa pagbagsak na inaakala niyang darating. Hinayaan ko itong dumating. Ang boses ko, walang buhay at mahina, ay nagbigay sa kanya ng eksaktong gusto niyang marinig. Tama ka. Ang ginhawa sa mukha niya ay agad-agad, halos nagniningning. Inaasahan niya ang pagtutol, marahil isang desperadong protesta. Ngunit nang marinig ang mga salitang iyon, siya ay bumagsak. Tiwala na ang mahinhing guro ay sumuko ng walang laban. Nag-smile pa siya. Ang uri ng mapagmataas, mapagtagumpay ng ngiti na hindi ko kailanman nakita sa kanya noon. Maganda, sabi niya, nang mabilis, tumayo. Natutuwa akong nagpapakita ka ng katinuan. Ipapadala ang opisyal na papeles sa iyo sa susunod na linggo. Kinuha niya ang kanyang handbag, inayos ang kanyang jacket, at lumabas sa silid na may kalmadong katiyakan ng isang taong umalis sa isang matagumpay na transaksyon sa negosyo. Ang pintuan ay sumara sa likuran niya na may mahinang tunog na umalingaw-ngaw sa aking dibdib. Nakaupo ako roon, nakatingin sa folder na iniwan niya sa mesa. Hindi nahahawakan. Nanginig ang aking mga kamay, ngunit hindi dahil sa galit, hindi pa kahit papaano. Ito ay isang bagay na mas malamig, mas mabigat. Pakiramdam ko ay walang laman, na parang ang buhay na binuo namin ay nabura sa isang iglap. Naiwan akong mag-isa sa katahimikan, napapaligiran ng mga labi ng inakala kong pag-aasawa. Ang bahay ay kakaiba na ngayon, hindi pamilyar, na parang pagmamay-ari na ito ng iba. At sa sandaling iyon, hindi lang ako nagulat, hindi lang ako nasaktan. Ako ay maliit, hindi mahalaga, nabawasan sa wala, kundi isang lalaki na hindi makakalaban. Kahit papaano, iyon ang pinaniniwalaan niya. Ang mga araw pagkatapos sabihin sa akin ni Luz Reyes na gusto niya ng diborsyo ay lumabo sa isang ulap ng kawalan ng pag-asa. Ginawa ko ang aking mga tungkulin sa paaralan, nakatayo sa harap ng aking mga estudyante, ipinapaliwanag kung paano pakinisin ang gilid ng isang tabla o kung paano pagkabitin ang mga sulok ng dovetail. Ngunit ang aking tinig ay naging hungkag kahit sa pandinig ko. At pag-uwi ko, ang katahimikan sa bahay ay bumalot sa akin na parang lambong. Ang lugar na minsang puno ng tawanan at usapan ay parang isang mausoleo kung saan ang kanyang mga salita lamang ang umaalingaw-ngaw. Hindi mo kayang kumuha ng totoong abogado. Tama siya. O kahit papaano, iyon ang pinaniniwalaan ko habang nakaupo ako sa madilim na ilaw ng aming kusina. Nakatingin sa mga bayarin na hindi pa nababayaran at sa folder ng mga kahilingan ng kanyang asawa. Sa loob ng 3 gabi, halos hindi ako nakatulog. Nagigising na nababalot ng pawis, naniniwalang sa huli, mawawala sa akin ang bahay na tinulungan ako ng aking lolo na bilhin, ang ipon na pinaghirapan kong buuin, at kahit ang mga piraso ng aking dangal na natitira.
Sa ika-4 na araw, napagtanto ko na ang tanging pangalan na hindi ko hinayaang lumitaw sa isip ko ay patuloy na lumilitaw, gaano man kahirap kong itulak ito palayo. Ramon Sison, ang aking nakatatandang kapatid. Alam ng lahat kung sino si Ramon. Hindi lang siya abogado. Siya ang abogado, ang pinakakinatatakutang abogado sa diborsyo sa buong estado. Isang tao na kayang gawing larangan ng digmaan ang isang courtroom at umalis na may tagumpay bago pa man napagtanto ng kanyang kalaban na nagsimula na ang laban. Ang reputasyon niya ay alamat. Ang kanyang presensya pa lang ay sapat na para guluhin ang ibang mga abogado. At siya ay aking dugo, ngunit hindi na siya naging kapatid ko. Hindi talaga, sa loob ng 5 taon. Ang alaala ng aming huling away ay malalim na nakaukit sa akin. Pagkatapos mamatay ng aming mga magulang, tumayo kami sa sala ng kanilang lumang bahay, napapaligiran ng kanilang mga litrato at muebles. 2 lalaki na nagluluksa sa ganap na magkaibang paraan. Gusto kong panatilihin ang bahay upang mapanatili ito bilang isang buhay na alaala nila, isang lugar para sa aming mga pamilya na magtipon sa mga darating na taon. Si Ramon, palaging praktikal, palaging malupit, iginiit na ibenta namin ito. Ito ay isang asset na mahirap ibenta. Kanyang pinangatwiran, ang kanyang boses ay matalas na may lohika. Hahatiin natin ang pera at magpapatuloy. Tumanggi ako, kumapit sa sentimental na halaga, at ang argumento ay sumiklab sa isang bagay na hindi na maayos. Umalis kami ng gabing iyon at hindi na nag-usap muli. Ang pagmamataas ang nagpatahimik sa amin sa mga kaarawan, pista opisyal, at maging sa mga libing. At ngayon ang pagmamataas ay nakabara sa aking lalamunan na parang bato, dahil ang pagtawag sa kanya ay nangangahulugang pag-amin na mali ako sa pagpapaubaya na lumawak ang hidwaan sa lahat ng mga taong ito. Nangangahulugan ito ng paglalantad ng aking kahinaan, ng aking desperasyon. Ngunit ano pa ang ibang pagpipilian ko? Hindi ko malalampasan si Luz sa gastos. Hindi ko siya malalampasan sa pamamagitan ng kanyang abogado. Kung hindi ko siya tatawagan, mawawala ang lahat. Nanginginig ang kamay ko habang nililipat ko ang aking telepono sa numero na hindi ko pa nabubura, ngunit hindi ko pa natadayal. Ang aking hinlalaki ay nakalutang sa screen habang ang aking puso ay kumakabog sa aking dibdib. Paano kung hindi siya sumagot? Paano kung ibaba niya ang telepono sa sandaling marinig niya ang aking boses? Paano kung sabihin niya sa akin na naghanda ako ng aking sariling kama at ngayon ay dapat akong humiga dito? Lumulunok ng malalim, pinindot ko ang tawag. Tumunog ito ng 1 beses, 2 beses, at sa sandaling naghanda ako para sa voicemail, narinig ko ito. Ang tinig na yon na malalim at matatag na hindi ko narinig sa loob ng kalahating dekada. Sa isang sandali, hindi ako makapagsalita. Napatigil ang lalamunan ko, nanikip ang dibdib ko, at halos ibaba ko na ang telepono. Sa kung paanong paraan, nabigkas ko. Ramon, ako to, si Mang. Natahimik ang linya at akala ko ay naputol na niya ang koneksyon, ngunit pagkatapos ay nagsalita siya muli, mas mahina sa pagkakataong ito, dala ang bigat ng alaala. Andy. Mas tumindi ang epekto sa akin ng bansag na iyon kaysa sa inaasahan ko. Oo, bulong ko. Ako to. Isa pang paghinto. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang tinig sa isang bagay na hindi ko narinig sa loob ng maraming taon. Pag-aalala. Anong nangyayari? Ang simpleng tanong na iyon ay nagpabagsak sa akin. Bumulalas ang mga salita bago ko pa man mapigilan. Isinalaysay ko sa kanya ang malamig na anunsyo ni Luz, ang pagbagsak niya ng folder sa mesa, ang tungkol sa bahay, sa ipon, sa suporta sa asawa, tungkol sa pang-iinsulto sa kanyang tinig nang sabihin niyang hindi ko kayang kumuha ng totoong abogado. Sinabi ko sa kanya na pakiramdam ko ay napalibutan ako, napahiya, nawalan ng pagkakataong lumaban. Ang katahimikan pagkatapos ay mabigat, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito tila pagtanggi. Tila isang bagay na nabubuo. Sa wakas, ang tinig ni Ramon ay bumalik, mahina at mapanganib. Sinabi niya, hindi mo kayang kumuha ng abogado? Oo, bulong ko. Iyon ang eksaktong mga salita niya.
Huminga siya ng malalim at nang magsalita siya muli, hindi matatawaran ang bakal sa kanyang tono. Sige, kailan at saan ang unang pagdinig sa korte? Kumabog ang puso ko habang sumasagot ako. Susunod na Martes sa courthouse sa downtown. Ang sagot niya ay agad, mapagpasyahan. Ayusin ko ang schedule ko. Huwag mo siyang kausapin. Huwag mong kausapin ang abogado niya. Huwag kang pumirma ng kahit anong dyablo. Pumunta ka lang sa Martes. Nandoon ako. Bago pa man ako makasagot, nag-click at naputol ang linya. Ibinaon niya ang telepono, ngunit hindi bago magtanim ng isang bagay sa akin na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming araw. Pag-asa. Ibinalik ko ang telepono, nakatingin dito habang nanginginig ang aking mga kamay. Ngunit ang panginginig ay hindi na dahil sa takot. Ito ay dahil sa biglaang pagkaunawa na marahil, hindi ako nag-iisa gaya ng akala ko. Nilunok ko ang aking pagmamataas at sa kabilang dulo ng linya sumagot ang aking kapatid, hindi bilang ang taong galit na nagkasalungatan kami sa loob ng 5 taon, kundi bilang ang mapagkalingang nakatatandang kapatid na naalala ko mula pagkabata. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang bangungot na ito, naramdaman kong nakakahinga na ako. Eksena, pagdinig sa korte. Mang Sison, ako. Dumating ang umaga ng paunang pagdinig, kulay abo at basa ng ulan. Ang uri ng panahon na tumatago sa iyong mga buto at nagpapabigat sa bawat hakbang. At habang naglalakad ako paakyat sa mga hakbang ng courthouse na may daladala ang lumang briefcase, naramdaman ko ang bigat ng pagkatalo na mas matindi kaysa sa ambon na tumatagos sa aking jacket. Dahil sa aking isipan, hindi ito araw ng tagumpay. Ito ay araw ng pagharap sa kahihiyan. Sa loob ng courtroom, ang hangin ay naamoy ng mamasa-masang papel at lumang pagkabalisa. At nang pumasok ako agad kong nakita si Luz Reyes na nakaupo sa mesa ng nagsasakdal, nakasuot ng maitim na asul na power suit, perpekto ang kanyang buhok, ang kanyang tindig ay nagpapahayag ng smugong kumpiyansa, at sa tabi niya ay si Attorney Santos, ang kanyang abogado, isang lalaki na nasa 50s na may ngisi, napakapraktikal na tila nakaukit na ito sa kanyang mukha. Sila ay nakahilig sa isa't isa, bumubulong at tumatawa na parang dalawang mandaragit, tiwala na ang biktima ay na-corner na. At nang makita ni Luz ako, bahagyang nawala ang kanyang ngiti bago ito naging tingin ng awa, na parang nanonood siya ng isang nahatulan na lumalakad patungo sa bitayan. Tumango ang aking tiyan. At pinilit kong pumunta sa mesa ng nasasakdal, umupo, inilagay ang aking gasgas na briefcase sa ibabaw, at ipinatong ang aking mga kamay upang itago ang panginginig. Tumayo si Attorney Santos at lumakad papalapit, ang kanyang pabango ay matalas, ang kanyang tono ay puno ng pagmamataas. G. Sison, sabi niya, pinahaba ang pangalan na parang isang hindi kanais-nais na bagay sa kanyang dila. Pinagkakatiwalaan kong nagkaroon ka ng pagkakataong suriin ang napakamapagbigay na panukala ng aking kliyente. Kung handa ka ng pumirma ngayon, magagawa natin ito ng mabilis at walang sakit. Lumunok ako, pinanatiling pantay ang aking tinig, bagaman nanginginig ito sa loob ko, at sumagot, hinihintay ko ang aking abogado. Tumawa siya, isang mahina, mapang-asar na tunog. Ang abogado mo, makipagbiruan ka pa. Pagkatapos ay bumalik siya kay Luz, umiling na parang nagbabahagi ng biro. Pinagpapawisan ang aking mga palad, masikip ang aking dibdib. At nang tawagin ng AID, si P.O. Bennett, ang korte sa ayos, akala ko ang aking puso ay lalabas sa aking tadyang. Pumasok si Judge Elena Reyes, matigas ang mukha, pinamamahalaan ang silid sa isang sulyap habang siya ay umupo. Kaso ng Reyes laban sa Sison, anunsyo niya. Naroon ba ang parehong partido at may kinatawan? Si Attorney Santos ay maayos na tumayo. Opo, ginang tagapangasiwa. Si Attorney Santos na kumakatawan sa nagsasakdal, si Jennings Luz Reyes. Lumipat ang mga mata ng hukom sa akin. Binuksan ko ang aking bibig upang magsalita, ngunit bago pa man lumabas ang isang tunog, ang mabigat na pinto ng courtroom ay bumukas ng may nakabibinging dagundong na nagpatigil sa bawat bulong. Lahat ng ulo ay napalingon habang si Ramon Sison ay pumasok, ang aking kapatid. Hindi lang siya nakasuot ng suit,
Nabalot siya ng isang bagay na mas malapit sa baluti, madilim tulad ng hating gabi, perpektong tinahi. Ang kanyang presensya ay pumuno sa espasyo na parang isang bagyo. Lumakad siya sa pasilyo na may mapanirang ganda ng isang panther. Bawat hakbang ay sinusukat, kumikinang ang kanyang leather briefcase at nakita ko ang pagkalat ng pagkilala sa buong silid habang ang mga abogado ay nakahilig sa isa't isa, bumubulong ng kanyang pangalan. Ramon Sison, ang pinakakinatatakutang abogado sa diborsyo sa estado. Hindi siya lumingon sa kaliwa o sa kanan. Nakatuon ang kanyang mga mata sa akin. At nang marating niya ang aking mesa, ipinatong niya ang isang matatag na kamay sa aking balikat. Binigyan ito ng banayad na pisil. Pagkatapos ay umupo sa tabi ko na may tahimik na awtoridad ng isang general na kumukuha ng utos. Inilagay niya ang kanyang briefcase sa mesa na may isang solidong click na umalingaw-ngaw na parang martilyo. At sa tunog na iyon, nagbago ang kapaligiran. Sumulyap ako kay Luz at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na ito, nabasag ang kanyang maskara. Nawala ang kanyang pagmamalaki, napalitan ng malawak na pagkagulat. Bahagyang nakabukas ang kanyang bibig na parang nakakita siya ng multo. Mas masahol pa ang itsura ni Attorney Santos. Kumukupas ang kulay sa kanyang mukha, nawala ang kanyang ngisi, napalitan ng isang nerbiyosong pagkirot sa kanyang panga. Yumuko si Ramon sa akin, ang kanyang tinig ay mahina at mahinahon. Pasensya na kung nahuli ako, kapatid ko. Sobrang traffic. Nanikip ang aking lalamunan, may mga luha na nagbabadyang pumatak, ngunit nagawa ko ang pinakamahinang tango. Pagkatapos ay itinayo niya ang kanyang ekspresyon, lahat tungkol sa trabaho, at nagsalita sa hukom gamit ang baritonong umaabot sa buong silid. Ramon Sison, ginang hukom, kumakatawan sa nasasakdal si G. Mang Sison. Tumataas ang mga kilay ni Judge Collins, ang kanyang tono ay nagpapahayag ng pagkilala. G. Sison. Alam niya ang reputasyon nito, alam ng lahat. Pagkatapos ay sinadya ni Ramon na ibaling ang kanyang ulo patungo kina Luz at Attorney Santos. Ang kanyang tingin ay malamig, ang kanyang ngiti ay mas matalas kaysa sa kutsilyo. Paumanhin sa pagkaantala, sabi niya, ang kanyang tinig ay sutla sa bakal. Ngunit may isang paglilinaw na kailangang gawin. Tumingin siya sa kanilang dalawa, tinatamasa ang katahimikan, pagkatapos ay ibinigay ang linya na sumira sa smugong katiyakan na kanilang pinasok. Hindi niya kailangang bayaran ako, kapatid niya ako. Ang mga salitang iyon ay tumama sa silid na parang pagsabog. Isang bulong-bulungan ang lumakas sa mga manonood at sa ibang mga abogado, at naramdaman ko ang isang bagay na nagliliyab sa loob ko. Isang apoy na ilang araw ng patay ay biglang nagliliyab muli. Mukhang nasaktan si Luz. Gumalaw ang mga labi ni Attorney Santos nang walang tunog habang ang mga ito ay nagkakagulo sa paghahanap ng sagot. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang pagsubok na ito, mas matangkad akong umupo. Hindi na ako ang guro na natalo na inakala nilang ako. Sa sandaling iyon, ang balanse ng kapangyarihan ay ganap na nagbago at alam kong hindi na ako nag-iisa. Sumunod, pagsisiyasat at paglalantad. Mang Sison, ako. Mula nang umupo si Ramon Sison sa tabi ko sa courtroom na iyon, nagbago ang buong tanawin ng diborsyong ito. At ang sumunod sa mga susunod na linggo ay hindi masasabing digmaan. Hindi lang ako ipinagtanggol ni Ramon. Naglunsad siya ng kontra-atake na may katumpakan na napakalupit na nagpagulo sa akin. Agad siyang naghain ng mga mosyon na tumututol sa bawat isa sa mga kahilingan ni Luz Reyes na idinideklarang ito ay mapanlamang at inihain ng may masamang hangarin. Pagkatapos ay nagsumit siya ng kahilingan para sa kumpletong forensic discovery ng lahat ng mga record sa pananalapi sa nakalipas na 5 taon. Bawat bank statement, bawat credit card bill, bawat Venmo transfer, bawat nakatagong account. At nang subukang tumutol si Attorney Santos na ito ay labis, halos hindi tumingin si Judge Elena Reyes sa kanyang mga argumento bago aprubahan ang mosyon ni Ramon ng buo. Ang takot sa mukha ni Luz noong araw na iyon ay ang unang bitak sa kanyang baluti at ito ay nagpaalab sa apoy na nabubuo sa akin mula ng gabing sinabi niya sa akin na hindi ko kayang kumuha ng abogado. Ang mga araw ay naging linggo
At pinanood ko na may paghanga at kinakabahang pag-asam habang ang koponan ng mga forensic accountant ni Ramon ay dinisect ang mga pananalapi ni Luz na may katumpakan ng mga siruhano. Ang nagsimula bilang isang tumpok ng mga pahayag ay mabilis na nag-unravel sa isang web ng panlilinlang. May mga singil para sa mga luxury hotel, high-end na tindahan ng alahas, at mga extravagant na hapunan para sa dalawa, lahat ay nakakonekta sa isang credit card na hindi ko man lang alam na umiiral. Isang card na nakalink sa aming joint savings account. Umupo ako sa tapat ni Ramon isang gabi habang inilatag niya ang mga natuklasan, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa malamig na kasiyahan. Akala niya magaling siya, sabi niya. Tinatapik ang isang resibo mula sa isang wine country resort. Ngunit ang pagiging magaling ay hindi mapaninindigan laban sa ebidensya. Nagsikip ang aking mga kamao, tumataas ang galit sa akin nang malakas na halos hindi ako makahinga. Lahat ng mga gabing sinabi niyang nasa mga kumperensya siya. Lahat ng mga katapusan ng linggo na sinabi niyang dumadalaw siya sa pamilya. Mga kasinungalingan. Bawat isa sa kanila, ang mga deposisyon ang sumunod. At doon ang kahusayan ni Ramon ay pinakamasidhing nagniningning. Nagtakda siya ng isa kasama si Maria Santos, ang pinakamalapit na kaibigan ni Luz, isang babaeng palaging magalang ngunit malayo sa akin. Tahimik akong umupo sa mesa. Tumataginting ang aking puso habang si Ramon ay nagtatanong sa kanya gamit ang isang magalang, halos kaakit-akit na tono na nagtatakip sa patibong na kanyang inihahanda. Nakalukot ang kanyang mga balikat, ang kanyang buhok ay masyadong mahigpit ang pagkakatali, na parang itinatago kung gaano siya kapagod tingnan. Ang kanyang mga mata ay nerbiyosong nagpapalipat-lipat sa akin at sa kanyang abogado, si Atener Santos, na siya mismo ay mukhang pagod, ubos lakas bago pa man tumunog ang martilyo. Nang tumayo si Ramon upang ipresenta ang aming mga huling termino, ang kanyang tinig ay matatag at makapangyarihan. Naramdaman ko ang isang alon ng kasiyahan na halos nagpapasaya sa akin. Ginanghukom, simula niya. Dahil sa napakalaking ebidensya ng kawalan ng katapatan, pandaraya, at maling paggamit ng pondo ng mag-asawa, hinihiling namin na si Ginongxing Reyes ay isuko ang lahat ng kanyang mga claim sa bahay ng mag-asawa, tanggihan ang kanyang kahilingan para sa suporta sa asawa, at bayaran muli si Gisison ng 3,000 Philippine peso, PHP, na kanyang minanipula upang punduhan ang kanyang pakikipag-ugnayan. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin na parang talim, matalas at pinal. Sinubukan ni Atener Santos na tumutol. Ang kanyang tinig ay tumataas sa desperasyon. Ginanghukom, ang mga terminong ito ay parusa. Sigurado, maaari tayong makipag-ayos. Pinutol siya ni Judge Reyes sa isang pagwasiwas ng kanyang kamay. G. Santos, ang ebidensya ang nagsasalita para sa sarili nito. Ang iyong kliyente ay nagkasala ng perjury, nagtago ng mga ari-arian at lumabag sa mga tungkulin sa pananalapi ng mag-asawa. Ang mga terminong ito ay higit pa sa makatarungan. Tumingin siya kay Luz, ang kanyang tinig ay maikli. Naiintindihan mo ba na tinatanggap mo ang mga kondisyong ito? Nanginginig ang mga labi ni Luz, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Opo, ginanghukom. Pinapanood siyang bumulong ng mga salitang iyon. Pinapanood ang huling bahid ng kayabangan na maubos sa kanyang mukha. Naramdaman ko ang isang kasiyahan na napakalalim na tumagos sa aking mga buto. Ito ang parehong babae na tumingin sa aking mga mata at sinabi sa akin na ako ay masyadong mahina, masyadong mahirap, masyadong hindi mahalaga upang labanan siya. Ngayon siya ay tinatanggalan ng lahat ng kanyang sinubukang nakawin. Napilitang umalis, hindi lamang walang dala, kundi may utang pa sa akin. Nang tumunog ang martilyo, ang bugso sa loob ko ay halos nakakalasing. Yumuko si Ramon, bumulong upang ako lamang ang makarinig. Tapos na. Wala na siyang natira. Tumango ako. Mabigat ang aking lalamunan dahil sa pagkarilis ng tensyon na hindi ko napagtanto na hawak ko pa pala. Sa kabilang pasilyo, inipon ni Atener Santos ang kanyang mga papeles nang hindi tumitingin kay Luz, ang kanyang mukha ay maputla dahil sa kahihiyan. Si Luz ay nanatiling nakaupo,
nakatingin sa mesa na parang ayaw niyang makipagkita sa sinuman. Sa isang sandali, halos naawa ako sa kanya. Halos. Ngunit pagkatapos naalala ko ang kanyang mapagmataas na ngisi noong gabing iyon sa aming sala. Ang mapangasar na paraan ng pagsabi niya sa akin na hindi ko kayang kumuha ng abogado. At nawala ang awa. Ang resulta ay dumating ng mabilis at brutal. Kumalat ang balita tungkol sa kaso at kasama nito ang mga detalye ng kanyang pagtataksil. Ang mga kaibigan na dating nakapalibot sa kanya sa mga party ay nagsimulang lumayo, ayaw makisama sa iskandalo. Ang ilan sa kanila ay napasama sa mga deposisyon na pilitang magsumpa ng mga hindi komportabling katotohanan at wala na silang kinalaman sa kanya. Narinig ko sa mga bulong na ang kanyang mga kasamahan sa trabaho ay hindi na nagtitiwala sa kanya. Ang kanyang reputasyon ay nasira ng hindi na maayos. At si David Cruz, ang lalaking pinag-eksperimentuhan niya ng lahat, ay halos agad siyang iniwan. Wala siyang interes sa isang babaeng hayagang tinatakan bilang sinungaling at pandaraya, isang babaeng natalo ng husto sa korte. Siya ay naaakit sa tagumpay, sa kapangyarihan, at siya ngayon ang kabaligtaran. Isang babala. Hindi ko itatanggi ang kasiyahan na naramdaman ko sa panonood ng lahat ng ito. Naisip ko ang sandaling ito sa pinakamadilim na gabi. Naisip ko ang kanyang pagbagsak. At ngayon na ito ay totoo, ang emosyon na pumuno sa akin ay hindi lamang pagpapalaya, kundi isang bagay na mas matalas, halos pagdiriwang. Nang sabihin ko iyon kay Ramon, tumango lang siya. Siya ang nagsulat ng kanyang sariling katapusan. Andy, hinayaan mo lang siyang tapusin ito. Isang hapon, hindi nagtagal matapos ang hatol, naglakad ako malapit kay Luz sa hallway ng courthouse habang papalabas siya sa opisina ni Attorney Santos. Ang martilyong iyon ay bumagsak ng may katiyakan. Parang pinto na tuluyang isinara sa isang silid na puno ng alikabok at multo ng nakaraan. Tumingin si Judge Elena Reyes sa akin. Ang mga mata niya ay matalim, ngunit may bahid ng habag. Hindi sa akin, kundi sa katotohanan na nahayag sa harap niya sa loob ng mga buwan. Case dismissed in favor of the plaintiff, sabi niya. At ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng courtroom na dating puno ng tensyon, ng mga akusasyon, ng mga luha na pinipilit itago. Tumayo ako mula sa upuan ko. Ang mga tuhod ko ay bahagyang nanginginig pa rin. Hindi sa takot kundi sa bigat ng paglaya na biglang dumaloy sa aking mga ugat. Ang aking abogado, si Attorney Cruz, ay ngumiti ng mahina at hinawakan ang aking balikat. Tapos nahidya, bulong niya, nanalo ka. Ngunit alam ko na hindi lamang ito tungkol sa panalo. Ito ay tungkol sa pagbawi ng mga piraso ng aking sarili na ninakaw niya sa loob ng mga taon. Ang mga gabi na ginugol ko sa pag-iyak sa dilim, ang mga araw na pinilit kong ngumiti sa harap ng mga anak ko habang ang mundo ko ay gumuho sa paligid. Habang lumalabas ako ng courtroom, ang sikat ng araw sa labas ay nakakasilaw, parang bagong umaga na hindi ko inasahan. Ang hangin ay malamig, may amoy ng bagong putol na damo mula sa hardin ng gusali, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, huminga ako ng malalim ng walang bigat sa dibdib. Naalala ko ang mga unang araw, pagkatapos niyang umalis, ang walang laman na bahay, ang mga sulat mula sa bangko, ang mga tawag na hindi ko sinasagot dahil sa kahihiyan. Paano ko sasabihin sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko, na ang lalaking minahal ko, ang pinagkatiwalaan ko ng lahat, ay ninakaw hindi lamang ang pera kundi pati ang aking dignidad? Ngunit ngayon, habang naglalakad ako patungo sa parking lot, narinig ko ang mga yapak sa likod ko. Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung sino. Ang amoy ng kanyang pabango, ang parehong pabango na dating nagpapainit sa aking puso, ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay nakakadiri na lamang ito. Huminto ako at siya rin. Salamat sa pagtango kanina, sabi niya. Ang boses niya ay mahina, basag. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Tumingin ako sa kanya, talaga nang tumingin. Ang dating matangkad at mayabang na postura niya ay nakayuko na ngayon. Ang mga balikat ay nakasubsob, parang pasa ng bigat ng mundo na dating ipinasa niya sa akin. Ang mga papel na hawak niya, mga resibo, mga utang, mga ebidensya ng kanyang pagbagsak,
ay nakakuyom pa rin sa kanyang kamay, parang huling habol sa isang buhay na nawala. Wala kang kailangang sabihin, sagot ko. Ang boses ko ay matatag, walang galit, walang awa, tapos na ang lahat. At sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Hindi ito ang uri na nagmumula sa pera o sa bahay na nabawi ko. Ito ay ang kalayaan na makatingin sa salamin ng walang kahihiyan, na makatulog ng walang bangungot ng kanyang mga pangako na sinira. Nabawi ko ang aking sarili, ang aking lakas, ang aking hinaharap. At habang naglalakad ako palayo, ang mga yapak ko ay matulin at tiyak. Alam ko na ang kabanatang ito ay tapos na, hindi sa martilyo ng hukom, kundi sa aking sariling pagpapatawad sa sarili. Sa wakas, malaya na ako. At ang mundo sa harap ko ay puno ng mga bagong simula. At ganoon na lang, natapos na ang bagyo. Si Luz Reyes ay umalis na walang dala, tinanggihan ang suporta sa asawa, inutusang bayaran muli ang 3,000 Philippine peso (PHP) na kanyang naisang buhay sa kanyang pakikipag-ugnayan kay David Cruz. Ang kanyang abogado, si Atimir Santos, ay mukhang isang taong kinain at iniluwa, maputla at pagod. At nang ihatid sila ni P.O. Bennett palabas ng courtroom, alam kong tapos na ang kanilang laban. Nakaupo sa tabi ko isinara ni Ramon Sison, ang kanyang briefcase na may malinaw na tunog, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa, ngunit ang kanyang presensya ay naglalabas pa rin ng awtoridad na nagdala sa akin sa pinakamadilim na laban ng aking buhay. Nakaramdam ako ng napakalaking kapayapaan, isang kapayapaang hindi ko alam sa loob ng maraming buwan. At gayunpaman, sa ilalim ng kapayapaang iyon ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na mas personal kaysa sa tagumpay sa korte. Hindi lamang ito tungkol sa bahay o pera. Ito ay tungkol sa aking kapatid. Isang linggo pagkatapos, tinawagan ako ni Ramon. Ang kanyang tinig ay mas mahina kaysa sa naaalala ko, kulang sa talas na madalas niyang taglay sa korte. Magkita tayo sa lumang lugar, sabi niya. Alam mo na ang tinutukoy ko. Namilipit ang aking dibdib. Tinutukoy niya ang bahay ng aming mga magulang. Ang lugar na nagpabuklod sa amin 5 taon na ang nakakaraan. Nagmaneho ako papunta doon noong Sabado ng hapon, malinaw ang langit, malamig ang hangin, at nang lumapit ako sa daan ng graba, nakita ko siyang nakaupo sa mga hakbang ng beranda. Ang kanyang mga siko ay nasa kanyang mga tuhod, hindi mukhang ang kinatatakutang abogado na sumira sa kaso ni Luz, kundi ang kapatid na nakasama ko sa paglaki. Sa isang sandali, nakatayo lang ako doon, tinitingnan ng tanawin ang bahay na nakatayo sa likuran niya na may pagbabalat ng pintura at nalulubog na mga kanal. Ito ay napabayaan sa panahon ng aming katahimikan, naiwan bilang isa pang biktima ng aming matigas na pagmamataas. Tumingala si Ramon at binigyan ako ng isang maliit na tango. Andy, umupo ako sa tabi niya at sa loob ng ilang sandali, hindi kami nagsalita. Ang katahimikan ay hindi mabigat tulad ng dati. Ito ay tila tentative, halos marupok, tulad ng isang tigil putukan na naghihintay na mabigkas ng malakas. Sa wakas, bumuga siya ng hininga at nagsabi, nagkamali ako. Tumingin ako sa kanya, nagulat. Nakatingin siya sa labas ng bakuran, mahigpit ang kanyang panga, ngunit matatag ang kanyang tinig. Noong una, napakatindi ng aking pagtutok sa pagpapalit ng lahat, sa mga numero, sa mga ari-arian. Nakalimutan ko kung ano talaga ang bahay na ito. Nakalimutan ko kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyo, kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating dalawa. Ang pag-amin niya ay mas tumindi sa akin kaysa sa anumang tagumpay sa korte. Namilipit ang aking lalamunan, ngunit pinilit kong sumagot. Nagkamali rin ako. Kumapit ako ng mahigpit sa nakaraan, kaya hindi ko makita ang ibang paraan pasulong. Hinayaan kong humadlang ang aking pagmamataas, at hinayaan ko itong magdulot ng pagkawala ng aking kapatid. Nakaupo kami doon sa papalubog na liwanag, 2 lalaking matanda na dati ay nagbatayan ng kamao sa mismong bakura na ito, ngayon ay tahimik na kinikilala ang hindi kayang sabihin ng sinuman sa amin sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng mahabang paghinto, tumayo si Ramon, pinupunasan ang alikabok sa kanyang mga kamay. Kaya, ano sa tingin mo kung ayusin natin ito? Kumurap ako sa kanya.
Ayusin, itinuro niya ang mahinang railing, kalahating bulok at nakalubog. Ang lugar na ito ay atin pa rin. Hindi na ito kailangang maging monumento sa nakaraan. Maaari itong maging isang bagay para sa hinaharap para sa ating dalawa. At sa gayon kami ay nagsimula. Sa loob ng ilang mga katapusan ng linggo, nagtrabaho kami ng magkatabi tulad ng dati noong pinagawa kami ni tatay ng mga pag-aayos. Pinalitan namin ang mga tabla ng beranda, inayos ang bubong, pininturahan ang dingding. Si Ramon, ang lalaking nakatira sa mga courtroom at nagsusuot ng mga libuhang-libong suit, ay nagpagulong ng manggas at nagpako. Ang kanyang damit ay basa ng pawis, ang kanyang tawa ay lumalabas sa mga sandaling nagpapaalala sa akin ng batang lalaki na kilala ko. Naaalala mo noong sinubukan ni tatay na ayusin ang lababo at binaha ang buong kusina? Sabi niya isang hapon, tumatawa. Napangiti ako, ang alaala ay lumitaw na parang isang mainit na agos. Oo, at ginawa ni nanay ang apple pie sa parehong araw. Sabi niya iyon ay para pampatamis sa sakuna. Ang mga sandaling iyon ay nagpagaling ng isang bagay sa akin na hindi kailanman magagawa ng korte. Bawat tawa, bawat ibinahaging alaala ay nagpapakinang sa pait ng mga taon ng pagkakahiwalay. Napagtanto ko noon na ang pagtataksil ni Luz, gaano man ito nakapipinsala, ay nagtulak sa akin na abutin ang pagkakahati na ginawa ko sa aking kapatid. Akala niya ay iniiwasan niya ako, binabawasan ako sa wala. Sa halip, hindi niya alam na ibinalik niya sa akin ang pinakamahalagang piraso ng aking buhay. Oo, pwede ko pang pahabain ito para mas lalong maging makabuluhan at maalala ang mensahe ng kwento. Narito ang pinalawig na bersyon na may karagdagang mga pangyayari pagkatapos ng pag-iimpake upang ipakita ang hinaharap na puno ng pag-asa at pagkakaisa ng pamilya. Isang gabi, habang nakatayo kami upang tingnan ang bagong pintura na bahay na nagniningning sa paglubog ng araw, ipinatong ni Ramon ang kanyang kamay sa aking balikat. Alam mo, Andy, sabi niya, sinubukan niyang kunin ang lahat sa iyo, ngunit sa huli, ibinalik niya ang iyong pamilya sa iyo. Malalim ang paglunok ko, ang katotohanan nito ay lumalim. Oo, sabi ko ng tahimik, at iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang bahay o anumang savings account. Habang lumalabo ang liwanag, nakaramdam ako ng init na nananahan sa loob ko. Isang bahagi na hindi nagmula sa pagkapanalo sa korte, kundi sa pag-alam na hindi ko nawala ang pinakamahalaga. Si Luz Reyes ay nagkamali sa pagtingin sa akin, sinubukan akong sirain, ngunit ang kanyang kasakiman ay nagbalik ng pinakamahalaga, ang aking pamilya. At habang nag-iimpake kami ni Ramon ng mga gamit, ang tunog ng aming tawanan ay umalingaw-ngaw sa bakuran. Napagtanto ko na ang tunay na tagumpay ay hindi sa kung ano ang aking napanatili. Ito ay sa kung ano ang aking nabawi. Sa huli, ang pagtataksil ay naging apoy na naglantad ng katotohanan, at ang pagmamataas ay napalitan ng pagkakasundo. Si Luz Reyes ay nag-isip na kaya niya akong sirain. Gayunpaman, ang kanyang kasakiman ay nagbalik ng pinakamahalaga, ang aking pamilya. Minsan, ang pinakamahihirap na hiwa ng buhay ang nagiging landas pabalik sa pag-ibig, lakas, at sa mga bagay na hindi natin dapat ipagwalang bahala. Pagkatapos ng mga buwang iyon, habang kami ay nakaupo na sa bagong tahanan, hindi ang dating bahay na puno ng alaala ng hidwaan, kundi isang sariwang simula sa isang simpleng lugar na aming pinili ng magkasama, ay muling nagtipon ang buong pamilya. Si Ramon, na ngayoy mas madalas nang ngumiti, ay nagluto ng paborito nating adobo, habang ang mga anak ay tumutulong sa kusina, puno ng kwentuhan at tawa. Ako naman, habang tinitingnan sila mula sa mesa, ay napangiti sa sarili. Ang mga taon ng pagkakahiwalay ay parang malayong bangungot na ngayon. Isang araw, habang naglalakad kami sa tabing dagat kasama ang mga apo, ay biglang may nagsabi si Ramon, "Tatay, salamat po sa hindi ninyo kami sinukuan." Ang mga salitang iyon ay higit pa sa anumang ari-arian na nawala. Ito ang nagpapatunay na ang tunay na yaman ay nasa mga bono na hindi nasisira ng pera o kasakiman. At ngayon, habang patuloy kaming bumubuo ng mga bagong alaala,
Alam ko na ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit sa bawat pagkakamali ng iba, may pagkakataon na maging mas malakas tayo. Si Luz Reyes ay natuto rin sa kanyang pagkakamali. Marahil ay mag-isa na siya ngayon, ngunit kami ay buo na muli. At ngayon, naglagay kami ng ilang makapangyarihang tanong sa mga komento sa ibaba. Tanungin ang iyong sarili, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasubok ng ganoon? A. Ipaglalaban ang pamilya hanggang dulo? B. Susuko para sa kapayapaan? C. Maghihiganti sa parehong paraan? O D. Magpapatawad at magsisimula ulit? Ang iyong sagot ay maaaring magsalita para sa ibang tao na dumaranas ng parehong pagsubok. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang iyong mga impresyon tungkol sa kwentong ito sa mga komento. Upang pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang kahon sa kaliwa. Salamat sa panonood.